Ilang araw na lamang at idideklara na ring santo tulad ni San Lorenzo Ruiz ang isa pang Pilipino. Siya ay ang banal na si Pedro Calungsod. Sino nga ba siya at ano ang kanyang naging buhay kabanalan? Narito ang espesyal na ulat ni Edwin Eusebio. Si Pedro Calungsod, na tinawag na Calunsor sa Spanish records, ay isinilang noong taong 1655. Hindi na naitala sa historical records ang eksaktong lugar ng kanyang pinagmulan, maliban sa pagtukoy na siya ay isang Bisaya. At sa masusing pagsasaliksik, natukoy na sa Cebu pala isinilang si Calungsod. Ang ilang detalye ng kanyang kabataan bago ang kanyang gawaing pangmisyonaryo at kamatayan ay nasiwalat sa isipan ng mga taong simbahan. Marahil ito ay dahil na rin sa unang natutong magbasa at magsulat si Calungsod sa isang Jesuit boarding school kung saan nahasa siya sa katekismo at natutong makipag-usap ng Espanyol. Ipinapalagay na sa patnubay na rin ng mga Jesuita nahasa ang husay ni Calungsod sa pagguhit, pagpipinta, pag-awit, pag-arte at pagkakarpintero. Ito ay dahil sa kinakailangan nito ng pagiging isang misyonaryo. Sa edad na 14 na taon, isa siya sa batang-batang katekista na mas piniling sumama sa mga Jesuita kaysa kanyang mga kalaro. Napasama si Calungsod sa Landones Islands o Isla ng mga Tulisan. Taong 1668, kasama ang mga Kastilang Jesuita, napadpad sila Calungsod sa naturang mga isla na muling pinagngalanan ng Marianas Islands bilang parangal sa mahal na Birheng Maria at reyna noon ng Espanya na si Maria Ana. Ang nasabing reyna ang gumastos sa paglalakbay ni Calungsod at mga kasama niya sa Guam at doon nangaral sa mga katutubong Chamorros. Hindi madali ang buhay misyonaryo dahil hindi naman regular ang pagpapadala ng kanilang pangangailangan at sa panahong iyon, kaparangan at kagubatan ang binabagtas ni Calungsod at madalas ring sagasain ng bagyo ang isla ng Marianas. Sa kabila ng mga hirap na ito, maraming nahimok si Calungsod na mga katutubo na maging Kristiyano. Masalimuot ang ugat ng martyrdom ni Calungsod. Isang mangangalakal na Chino na nagngangalang Choco ang nagpakalat ng chismis ang ginagamit na tubig pambinyag ni Calungsod at mga kasama nito ay nakalalason. Ito raw ang dahilan kung bakit ang ilan sa mga sanggol na Chamorro na nabinyagan ni Calungsod ay nangasakit at namatay. Marami sa mga Chamorros ang naniniwala sa kwento kaya't ibinibintang na ang mga sumunod na kamatayan ng sanggol sa grupo ni Calungsod. Dahil rito, naging mailap si Calungsod kasama ang kaibigang si San Vitores na nakarating sa Tumon, Guam noong Abril 1672. Napagalaman ng magkaibigan na kapapanganak pa lamang ng hepe ng bari ng kanilang dinatnan kaya't agad nilang bininyagan ng sanggol. Nalaman ito ng ama ng sanggol na si Matapang at galit na galit itong lumaban sa nais na mangyari ni Calungsod. Dahil sa pagkamuhi sa mga misyonaryo, nag-aya pa ng mga kababaryo si Matapang. Nang tumanggi ang ilan sa mga ito, ay lalo lamang nagalit si Matapang hanggang sa may magbalita sa kanya na sa ilang sandali niyang pagkawala sa kanilang bahay, ay pumayag ang kanyang asawang Kristiyano na binyagan ni Calungsod at San Vitores ang sanggol. Nagmamadaling umuwi sa kanilang bahay si Matapang kasamang ilang mga kaibigan. Agad nitong sinibat si Calungsod na nakailag. Gayunman, nakatakas sana si Calungsod subalit hindi nito natiis na iwan ang kaibigang si San Vitores. Sa pagbabalik nito ay sibat ang sumalubong sa kanyang dibdib at nang bumagsak ito ay sinibak pa ng machete ang ulo ni Calungsod. Samantalang ipinako naman sa krus si San Vitores at saka pinagpupukol ng mga bato hanggang sa mamatay. Sa simbahang Katolika, ang kamartiran ni Calungsod ay tinawag na Odium Fidei o In Hatred of the Faith na parusang tinanggap ng isang taong nangangaral ng mabuting balita. Isang taon matapos ang martyrdom ni San Vitores at Calungsod, sinimula ng proseso ng beatifications pero ito ay para kay San Vitores lamang na kinilalang santo noong October 6, 1985. Ito na rin ang naging daan para sa beatifications na rin ni Calungsod. 1994, nang hilingin noon ng Cebu Archbishop Ricardo Vidal ang permiso ng Vatican para simulan ang beatification at canonization. Si Blessed John Paul II ang unang nagnais na mabilang ang mga Asian layperson o kabataang Asyano. Ito ang halimbawang ipinakita ni Pedro Calungsod na sa kabila ng kanyang murang edad ay inilaan ang sariling buhay sa kanyang pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng pangangaral. Noong Disyembre ng nakalipas na taon, opisyal na inaprubahan ng Holy See ang pagiging santo ni Calungsod. Kasunod dito ng milagro sa pagkabuhay ng isang clinically dead na babaeng tiga-Leyte na ipinagdasal sa pamamagitan o intercession ni Pedro Calungsod. Sa darating na linggo, matapos si San Lorenzo Ruiz, si Calungsod ang magiging ikalawang Pilipino na idideklarang santo ng Romano Katoliko. Ipagdiriwang din ang kapistahan ni Calungsod tuwing Abril 2 kasabay ni Blessed Diego Luis de San Vitores tuwing ikalawa
ng Abril. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.